God is good. Yes, all the time, God is good. So lagi ho nating tatandaan mga kapatid, ano man po ang mga pinagdaraanan ho natin sa buhay, yan po ay nakadesenyo na ho sa atin ng Diyos. Magiging maganda po ang magiging buhay ho natin kasi ito po yun. Huwag ho nating tignan ang pagpapala sa material. Maganda yung sinabi ho ni Sister Cora. Kasi napakahalaga, tignan ho natin ang pagpapala sa hinaharap ho natin. Yan ho yung tinatawag ho nating spiritual riches ho natin. Ang kayamanan sa kalangitan. Huwag niyo sabihin, Pastor, wala pa naman tayo sa langit eh. Yun nga yung pinakamahalaga sa buhay ho ng isang manampalataya eh. Na habang tayo po ay nasa daigdig na ito at patuloy tayo na ikibaka ho sa daigdig na ito sa iba't ibang klase ho ng pagsubok ng buhay, ito man po ay pagkakasakit, problema sa pamilya, financial problem, pero hindi ho tayo gumig-give up. Hindi tayo sumusuko dahil alam ho natin may pag-asa sa bawat manampalataya. At ang pag-asa ho natin ay nakadepende lang ho yan saan? Sa salita ho ng Diyos. Kaya napakahalaga po na ang bawat manampalataya ay meron ho siyang desire na lumago sa salita ng Diyos. Amen po ba? Pag ang isang manampalataya ay malago sa salita ho ng Diyos, dumaan man po ang mga matitinding pagsubok ho ng buhay, hindi ho yan magigiba. Para ho siyang katulad ho ng isang bahay na naitayo sa isang pundasyon ay bato na walang iba ang salita ng Diyos. Kaya pag ang isang manampalataya, ang pundasyon ng kanyang pananampalataya ay nakasandig ho sa salita ho ng Diyos, dumaan, anuman ang pagsubok na dumaan sa buhay ho niya, hindi ho siya. Amen po ba mga kapatid? Kaya sama-sama ho tayong lumago sa mga salita ho ng Diyos. Palapkan nga ho natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sa pagpapatuloy po ng ating aralin sa Aklat ho ng Roma, muli ho nating basahin po ang Aklat ho ng Roma, Kapitulo 5, talatang 1 hanggang 5. Ito pong winiwika. Kaya't yamang tayo inaaring ganap sa pamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan niya ay nakalapit tayo sa biyayang ito na ating pinanitiligan at nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. At hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating kapigatian sa pagkaalam na ang kapigatian ay nagbubunga ng pagtitiis. Kaya nakikita ninyo po yung talata ng versikulo 3, napakaliwanag dito na bagamat tayo po ay dumaraan sa kapighatian, meron tayong kagalakan na naranasan sa buhay natin. Kaya pag tayo po ay dumaraan sa tinatawag nating mga pagtitiis sa kapighatian, yan po ay nagbubunga po ng bunga ng Espiritu Santo sa buhay natin. At isa ho dyan ay ang kagalakan at yung pagtitiis. Sabi ho ng verse 4, at ang pagtitiis ng pagpapatibay at ang pagpapatibay ng pag-asa. Verse 5, at hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. So our title, Why True Believers Can Rejoice. Bakit ang mga tunay na manampalataya ay maaaring magalak, maaaring magsaya, maaaring matuwa? Ito po yung ating pong tinatalakay sa umagang ito. Let us pray po. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataong ito na muli ho naming mapapakinggan ang iyong makapangyarihang salita ng Diyos. Nawa po ay ilagay niyo po sa puso po namin ang binhing ito, Panginoon, at ang puso namin ay gawin ho ninyong isang matabang lupa upang hindi masayang ang bawat binhi na aming tatanggapin ngayon sa umagang ito.
Pagpalain niyo po ang buhay ho namin, Panginoon Lord. Buksan niyo po ang aming espiritual na pagkaunawa, Panginoon, upang maintindihan ho namin ang mensahe po ng iyong banal na kasulatan. Salamat po ng marami, aming Ama, at sa ilamang po ang papuri at parangal sa tanging pangalan po ni Kristo Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng malakas na Amen at Amen. Hallelujah. Praise God. So ang unang dahilan ng ating pagkakaroon ng tinatawag nating kagalakan ay ang ating posisyon kay Kristo Jesus. So pansinin po natin kung ano po ang sinasabi ho ng dakilang talata na ating binasa, ito'y tungkol sa ating posisyon. At ang ating pong huling ating pong nabanggit ho last Sunday po, our position declared. Idiniklara ho ang ating posisyon o kalagayan sa harapan ng Diyos. Ano ho yung sinasabi ho ni Apostle Paul? Apostle says that we who believe have been justified. So yun ho yung posisyon ho natin, yun ho yung tayo ho natin sa harapan ho ng Diyos. Ang lahat ng mga sumampalataya ay inaring ganap. Ang lahat ng sumampalataya ay binigyan ng katuwiran ng Diyos. Ito po ang kapanatagan ho natin. Dahil meron tayong dakilang saserdote. Our great high priest, which is our Lord Jesus Christ, na kung saan po ay nasa trono ho ng Ama sa kalangitan, na kung saan siya po ang namamagitan ho sa atin, sa Ama at sa ating mga sumampalataya kay Kristo Jesus. Kaya tama po ang sabi naman ng kasulatan, tayo po ngayon ay may kapanatagang makakalapit sa trono ng Diyos. Amen po ba? Sabi ho ng aklat ho ng Hebreo, Kapitulo 4, talatang 16, anong sabi ho dito? Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo'y magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng ng pangangailangan. So ibig sabihin po, sa tuwing tayo po ay nangangailangan, ano man pong pangangailangan ang meron tayo, financial man, emotional man, o family problem, ano man po ang kalagayan ho natin, wag na wag ho tayo, ibig sabihin, humindi, o ibig sabihin, kinakailangan lumapit tayo sa trono ng luklukang biyaya ng ating Panginoon. At ang sabi ng Bible po, magsisipagtamo ho tayo. Makakakuha ho tayo ng ng tulong sa ating Panginoon sa panahon ng ating pangailangan. Bakit po mga kapatid? Bakit meron tayong kapanatagan na lumapit sa trono ng awa ng Diyos? Why? Because we are declared righteous. Amen? Tayo po ay sinabihan na ho ng Diyos na tayo pong lahat ay matuwid na sa harapan ng Panginoon. Nung si Queen Esther po ay lumapit sa hari ho po, upang iligtas po ang bayang Israel. Dahil po sa kung saan po ay may mga grupo ho sa lugar ho ng Babylonia na nagpagtatangka na patayin ang lahat ng lahi ho ng mga Hudyo. Ngayon, meron pong isang matanda, ang pangalan ho niya ay si Mordecai. Tama? Si Mordecai. Na kung saan po ay nangalaga po kay Esther. At si Esther po ay ginawa ho ng hari po na maging isa ho sa kanyang asawa. At siya po ay naging Queen Esther na po. Ngayon, dahil hindi alam ho ng hari ho ng Babylonia na merong kapahamakan sa buong lahi ng bansang Israel. Kaya si Mordecai po ay nanikluhod. Kanino po? Sa kanyang inalagaang bata na walang iba si Esther. At si Esther mismo po ang pupunta, papasok ho doon sa palasyo. At sabi ho doon, ang rules ho sa palasyo ng Babylonia, hanggat hindi ka pinapatawag ng hari, hindi ka pwedeng pumunta. Hindi ka pwedeng pumasok sa luklukan o sa trono ho ng hari ng Babylonia. Pero dahil may kapanatagan si Queen Esther, anong ginawa ho ni Queen Esther? Siya po ay nagpaganda. Siya po ay nag-ayos. At malakas ang kanyang loob kahit pa na siya po ay ipapatay basta mailapit niya ang buong lahi ng bansang Israel na hindi mamatay. Kaya siya po ay nagbaka sakali. At sinabihan niya si Mordecai, sige, gagawin ko ang iyong hinihiling.
pero mapanganib para sa akin. Dahil pag ang kanyang setro ay hindi niya itinutok sa akin, tiyak mamamatay ako. Kaya ho noong binuksan ho ang pintuan ho ng palasyo at nakita ho, nasipat ho ng hari ng Babylonia na napakaganda ni Queen Esther. Kaya ang setro po ng mahal na hari ay itinutok sa kanya at nakalapit po si Queen Esther sa trono ng mahal na hari ng Babylonia. At nailigtas ho niya ang buong lahi ng bansang Israel. Yun po'y paglalarawan po ng ating Panginoong Jesucristo na kung saan siya mismo po ang nagsakripisyo, pumasok sa luklukang awa ho ng trono ho ng Diyos, ng biyaya ho ng Diyos para ihatid ho tayo sa tinatawag ho nating kaligtasan. Kung papaano po ang bayang Israel ay iniligtas ni Queen Esther sa tiyak na kapahamakan na mamamatay ang buong lahi ng Israel. Ganon din ho tayo sa harapan ng Diyos. Tiyak mamamatay ho tayo. Tiyak pupunta tayo ng impyerno. Pero dahil sa kabutihan ho ng Diyos, sa kanyang kagandahang loob, inilapit ho tayo ng Diyos. Sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya isa hong kagalakan ho natin ho ngayon. Tayo po ay nakakapanalangin. Amen po ba? Tayo po ay nakakapag-devotion. Yun ho yung isa ho sa kagalakan ho natin. Bakit po? Alam natin na nakikinig ang Diyos sa bawat panalangin ng kanyang mga anak. Amen po ba? Yun ho yung kapanatagan ho natin. Na tayo po ay nakakalapit sa Kanya. Sa bahay po, kami hong apat ho ay, every night po ay meron ho kaming devotion. So ginawa ko po, inassign ko ho yung aking dalawang anak, si Rai at saka si Ann. Na sabi ko sa kanyang dalawa, kayong dalawa ang magde-devotion sa amin. Kayo ang magbabasa at ipapaliwanag ninyo ang talatang binasa ninyo. So nakakatuwa naman po, yun ang ginagawa ho nila, salitan silang magkapatid. Nagbabasa ho ng Bible, tapos ano man ho yung pagkakaintindi ho nila sa salita ng Diyos na kailang binasa, ina-explain ho nila. So ganun din ho yun si Rai. Kagabi ho, napahalakak ho kami habang nagpipray ho si Rai. Kasi pagkatapos ho ng awitin ho namin, inaawit ho namin yung, kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras. So, minsan, sumasabay kami, apat, ganun ang ginagawa namin. After ng awitan namin, nagpipray. So, unang-unang nagpipray, si Rai. Kalahon ninyo, napahalakak ko kami mag-asawa, ito ang kanyang panalangin. For the very first time, napakinggan ko. Ang haba ng kanyang panalangin, sabi niya, sana Lord, marami pong dumalo sa KLDC. Tapos sabi niya, sana Lord, makilala ang KLDC na the most popular church in the Philippines. Napatawa kami. Sabi, after ng prayer niya, sabi ko, anak, napakataas naman ng pangarap mo. The most popular church in the Philippines. Bakit ganyan ang panalangin mo, anak? Sabi niya sa akin, kasi gusto ko po lahat ng tao maligtas. Lahat ng Pilipino maligtas. Sabi ko sa kanya, panatilihin mo anak ang motibo ng puso mo. Napakaganda ng motibo ng puso mo. Ibig sabihin, yung bata, nakakapanalangin ng ganun. Bagamat sa akin po, ayoko mag-pray ho ng ganun na the most popular church in the Philippines. Ang nangingilabot po ako. Ang hirap po yung ganun panalangin, pero bakit yung isang bata, ganun ho ang kanyang panalangin? Kasi kilala niya ang Diyos. May kapanatagan po ang kanyang puso. So ganun din ho tayo dapat po sa Panginoon. Kaya our position as believers, bilang manampalataya, nakakalapit tayo sa Diyos. Amen po ba? Ang dami na ho natin pinagdaanan sa buhay. Pero nandito pa rin ho tayo. Amen po ba? Still, nandun pa rin ang faith mo kay Kristo Jesus. Ayan po ang larawan nun. Ni Sister Cora.
Ni Tatay Bing, na kung saan ay pilit na itinutumbaho ng sakit at karamdaman, pero still nandito pa rin na nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos. Bakit? Kasi alam ho nila, merong Diyos na nakatunghay sa kanila. Amen po ba mga kapatid? Kasi ito ho yung kung bakit may kapanatagan ho tayo sa Diyos. Nakakalapit tayo sa Diyos. Why? Tayo po ay Kanyang mga anak. Tayo po ay Kanyang manampalataya. Kaya sabi ng Bible, magsilapit nga tayong may pagkakatiwala. Ibig sabihin, huwag kang mag-alinlangan. Lumapit sa Ama, sa trono ng Diyos, kasi nakikinig ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, nakikinig ang Diyos sa panalangin mo. Amen. Nakikinig ang Diyos. Huwag mo sabihin, bingi ang Diyos. Pastor Ray, ang tagal ko nang pinagpipray yun. Huwag mo sabihin, bingi ang Diyos dahil may timing ang Diyos. May timetable ang Diyos. Huwag mong igiik ang timetable mo, kundi hanapin mo yung timetable ni Lord. Kasi yung timetable ni Lord, yun ay perfect para sa tamang panahon. Amen po ba mga kapatid? Kaya nakakalapit tayo sa paraan ng ating panalangin sa Diyos. Kasi merong namamagitan sa atin. Walang iba ang ating Panginoong Hesukristo, the great mediator between God and man. Hallelujah. Salamat sa Diyos. That's our position as believers. Kaya sa tuwing ikaw ay lalapit sa Diyos, dapat ang tingin mo, anak ka ng Diyos. Ang isang anak, pag humingi sa kanyang magulang, hindi pinaghihindian. Di ba? Lalo't isa lang yung anak mo. Di ba? Kanina nga po ay, habang papunta kami dito, sabi ko, kasi may mga kapatiran tayo na naging asensado ho yung kanilang mga anak, nakatapos ng pag-aaral, maunlad ang buhay ng mga anak. Sabi ko sa asawa ko, yan ay dahil sa magulang. Kung ang magulang ay walang pangarap sa kanyang mga anak, kawawa ang mga anak. Pero dahil may pangarap ang mga magulang, maganda ang magiging kinabukasan ng mga anak. Di ba ba? Alam niyo po ba na mas maganda po ang pangarap ng Diyos sa atin? Nandiyan pa ho ba kayo? Maganda ang pangarap ng Diyos sa atin. Ang unang-unang pangarap ng Diyos sa atin, gusto niya, magamit ka niya sa daigdig na ito. Kaya nga po, tinagurian ho tayong the light and the salt of this world. Ilaw at asin ng sanlibutan ito. Dahil ang plano ng Diyos, mag-glorify ang kanyang dakilang pangalan. Yung posisyon natin as a believer, ito ay malaman ng lahat ng tao sa daigdig na ito na ikaw ay mga anak ng Diyos. Ikaw ay manampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. That's our position as believers. Number 2, our possession as believers. Our possessions. Ang ating pag-aari bilang manampalataya. Sa mga verses 1 and 2, inilista ni Pablo para sa atin ang ilan sa mga pakinabang ng pag-ibigay katwiran. Dahil tayo po'y tinuturing na matuwid ng Panginoon, may ilang bagay na pag-aari natin. Ano ho yung mga yan? Ang mga ari-arian na ito ay napakahalaga at hindi dapat baliwalain. Ngunit dapat nating pagnilayan ang mga ito. At hayaan silang maging dahilan ng kagalakan sa Panginoon. Ano mga ito? Letter A, we possess acceptance. Taglay ho natin ang yung pagtanggap. Sabi ho ng talatang 1b, sabi dito, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. When a person believes in Jesus, he has encountered God at His appointed. And what is that? The mercy seat. The mercy seat. May luklukang awa na inihanda ang Diyos sa atin.
Dahil tayo po ay na-justified, justified sinners are in possession of peace with God. There is a difference between having peace with God and having the peace of God in the heart. Ano yung pagkakaiba nito? Yung pagkakaroon ng kapayapaan sa Diyos at ang pagkakaroon ng kapayapaan ng Diyos sa puso. Si Sir Cora kanina, meron siyang binanggit kanina na meron siyang kapayapaan. Tama po ba? Kanina, pinakinggan ko mabuti yung kanyang patotoo. Bagamat siya po ay dumaan sa tinatawag at patuloy na dumadaan sa mga pagsubok ho ng buhay, ang kagandahang loob ng Diyos ho dito ay meron siyang tinatawag nating kapayapaan. Yung kapayapaan, mga kapatid, hindi kayang ibigay ho ng daigdig yan. Ang kapayapaan, yan po ay ibinibigay ng Diyos mismo sa isang tao. Yung bang, alam mo na kahit na meron kang pagsubok sa buhay, meron kang problema sa buhay, meron ka pa rin kapayapaan sa puso mo. Yan po ay naranasan ko way back 1988 na kung saan ang aking dalawang anak, si Rainbow, si Ginia, nung panahon pong yun ay meron ho silang karamdaman, nag-uumapoy ang kanilang katawan sa lagnat. Meron ho kaming kasambahay nung oras na yon, sa panahon na yon, noong 1988 na yon, wala ho kaming pera. Ayoko hong mangutang kasi hindi ko ho gawaing mangutang ho sa kapwa-tao. Yun ho yung isa ho sa ayaw ko po. Kaya nga pag ako'y dumadaan sa SN at nag-aalok po yung mga credit card, dahil ko sinasabi, ayoko ho ng utang. Bagamat imposible ang tao na mabuhay na walang utang. Lahat ho tayo may utang. Pero hindi yung punong-puno ho ng utang. Ang hirap kasi pag punong-puno ka ng utang, ang dami mong iniisip na bayarin. Anyan na si Judith. Ano ba isa? Diba? Mayroon ng due date. Kasi pag wala kang pinansyal, paano pag dumating yun? Kaya ayoko ng utang. Kaya ayoko mangutang. Kaya yung panahon pong yun ay may sakit ho yung aking dalawang anak. Yun pala tinitignan ho ako ng aming kasambahay. Ang ginawa ko po, kinuko po ang gitara at umawit po ako sa Diyos. Nagpuri ako sa Diyos. Niliwalhati ko ang Diyos. Yun ho isa ho sa ginawa ho ng Espiritu Santo sa buhay ko na alam ko, yun po ay nilid ako ng Holy Spirit na gawin ko ho yun. Totoo po mga kapatid, ikaw na magulang, alam mo na nag-uumoy sa lagnat ang iyong dalawang anak, wala kang gagawin, kundi magpuri sa Diyos. Yun ho ang ginawa sa akin ng Espiritu Santo. Yes, pinainom ko ho ng gamot. Pero, eto po sabi ho ng aking kasambahay, Kuya Ray, ang tataas ang lagnat ng dalawang anak nyo, ang gagawin ho ninyo. Eto lang gagawin ko, magpuri sa Diyos. Puri ako ng puri. Wala akong tigil sa pagpupuri. Ito lang lumagay sa isipan ko kung bakit ginawa ko ho yun. Ayoko magpadaig sa ginawa ho ng kaaway. Gusto kong daigin ang kaaway doon sa paraan ng pagpupuri ko sa Diyos. Ipinakita ko lang ho, unang-una sa Diyos, pangalawa sa demonyo, na may kapayapaan ang isang anak ng Diyos. Dumaan ka man sa mga pagsubok ng buhay, alam ko may kapayapaan na ibinibigay ang Diyos sa puso ng bawat tao na sumampalataya sa Kanya. Lumaki po ang aking dalawang anak. Proven po nila na makapangyarihan ng Diyos. Ito ho yun mga kapatid, having the peace of God in the heart. Kasi ho yun, yung panahon ng pagsubok, may kapayapaan ka. Paano mo ilalarawan ng peace? Ano ang peace para sa iyo? Meron pong isang tao po, ang ginawa ho niya ay nagkandak ho siya ng isang paligsahan, contest about painting. Ang tema po ay kapayapaan. Yung una pong
gumawa ho ng painting ho ay dalawa hong magkasintahan na kung saan ay nakaupo sa dalampasigan habang lumulubog ang araw. Nilalawan niya na ang sabi, eto ang kapayapaan sa akin, na dalawang magkasintahan, magkahawak ng kamay habang lumulubog ang araw. Sabi ho nung tao, eto ang kapayapaan sa akin. Pangalawa naman po ay, meron pong pangalawang drawing po ay nasa rice field. Isa hong kubo sa gitna na kung saan po ay nag-aawitan ang mag-asawa na kung saan ay napakagandang lugar. Lumilipad ang mga ibon, napaka-berde po ang paligid. Sabi ho nung gawa nun, ito ang kapayapaan para sa akin. Pero merong isa hong nag-drawing. Yung pininta ho ang kapayapaan na kung saan ang gulo, may earthquake, may bagyo, bagsak po ang mga puno. Sabi ho noong nagkandak ho ng paligsahan na yon, anong kapayapaan na meron dyan? Bitak-bitak ang lupa, sira ang mga puno, bagsak ang puno, sira ang bahay, anong kapayapaan ang meron dyan? Ipakita mo nga sa akin, anong kapayapaan ang meron dyan? Sabi ho nung gumawa, meron ho akong kapayapaan dyan kung bakit yan po ang aking ginawa. Aber, pakita mo sa akin. Ano po nakikita ho ninyo? Doon sa dulo ho ng bagsak na puno ho ng nyog. Ano nakikita niyo sa dulo? Tinignan ho noong tao kung ano yung nasa dulo ho ng puno ho ng nyog. Ang nakita po, isang ibon na umaawit. Isang ibon na nakakaawit kahit pa bagsak ang puno. Nakakaawit ang ibon kahit meron pong lindol, may bagyo. Yun ho yung kapayapaan. Ang kapayapaan ay mapapatunayan sa isang tao pag ikaw ay dumaan sa pagsubok ng buhay, panatag ang loob mo. Bakit? God is in control. Amen! God is in control. Kontrolado ho ng Diyos ang lahat ng bagay na nangyayari sa atin, mga kapatid. Kaya sabihin mo sa katabi mo, cool ka lang. Amen. Cool ka lang. Huwag ka mawindang. Sometimes nawiwindang agad tayo pag may mga pagsubok ng buhay. Huwag kang mawindang. Kasi may pangako ang Diyos. Ang pangako niya, I will never leave you nor forsake you. Sapat na ang Hebrews chapter 13, verse 8 and verse 5. I will never leave you nor forsake you. Sapat na yun, nandito ang Diyos. Kontrolado ng Diyos ang lahat ng mga nagaganap na nangyayari sa buhay mo. Na-demote ka, God is in control. May financial problem ka, God is in control. May family problem ka ba? God is in control. May karamdaman ka ba? God is in control. Panatag ka lang. Yun ho yung nagagawa ng merong Diyos. Yun ho yung possessions ho natin. Meron tayong peace with God. Why? Because we are His children. Yung having peace with God has to do with justification. And that is the result of illegal standing. Yung having the peace of God in the heart, that is sanctification. That's the result of the work of the Holy Spirit. Amen? Ito po, meron kang kapayapaan sa Diyos. That you are saved. That you are justified. At habang ikaw ay dumadaan sa matinding pagsubok ng buhay, meron kang tinatawag ho nating a peace of God in the heart. Kasi gumagawa ang Espiritu Santo, sinasanctify ka sa tuwing ikaw ay dumaraan sa pagsubok ng buhay. Yung having the peace of God in the heart, that is sanctification. Sabi ho ni Apostle Paul,
sa Romans chapter 3 verse 25, sabi ho diyan, nang siyang inialay ng Diyos bilang handog na pantubos sa pamamagitan ng kanyang dugo, na mabisa sa pamamagitan ng panampalataya, ito ay kanyang ginawa upang maipakita ang pagiging matuwid ng Diyos. Sapagkat sa kanyang banal na pagtitiis ay kanyang pinalampas ang mga kasalanang nagawa ng nakaraan. Ang dugo ng Panginoong Hesus lamang ang alay, pangkapayapaan natin sa harap ng Diyos. Na dapat ho nating sampalatayanan. The blood of Christ. Dahil sa dugo ni Jesus. Mahalaga po ang dugo sa lahat ng bagay. Why? Dahil ang buhay po ay nasaan? Nasa dugo. Di ho ba? Pag na-aksidente nga ho tayo minsan pag sinusugod ka na, ang nangyayari po ay darating ka doon sa ospital, dead on arrival. Bakit nagkaroon ng dead on arrival? Maaaring usan ka ng dugo. Kaya minsan nga, emergency po ay sinasali lang agad ng ano po yan? Ng dugo. Kaya minsan nga, ang hirap po pag ikaw ay laging sinasali na ng dugo Hindi mo alam kung gaano kalinis yung dugong isinalin sa'yo. Tama po ba? Ay, wala kang magawa. Kasi pag walang isasaling dugo sa'yo, mamamatay ka. Eh, problema ho, hindi mo alam kung gaano yung quality ho ng dugo na isinalin sa'yo. Kaya nga po mga kapatid, yung blood, napakahalaga. Kung in terms of life ng isang human, mahalaga ang blood. Sa harapan ng Diyos, mahalaga ang blood. Yung dugo. Duda ka sa anak mo, kung talagang anak mo yan? Anong kailangan mo? DNA. Tama po ba? Ano ho yun? Deoxyribonucleic. Yan ba yung tamang pronunciation? Na kinakailangan ay i-DNA natin kung talagang totoong anak ka. Sabi, si Ann kasi, hindi ko kamukha. Hindi rin niya kamukha nanay niya. Di parang nagbigay ako ng alilangan sa anak ko. Sabi ko, kulay mo na lang. Ang itim mo. Si Ray kasi talagang plakado ko ho si Ray Si Ann hindi po Sabi ko kay Lani, anak kaya natin yan? Sama kayo, Makinig kayo. Sabi ko na lang. Sabi ko, anak ka namin. Tignan mo na lang ang pinsan ng nanay mo, si Kester. Ayan, Ayan, talagang pag ididikit mo mukha ni Kester sa kasian, para sila magkapatid. Sabi ko, nasa Bidal ang dugo mo, anak. Wala sa Rivera, wala sa Lopez, wala sa Ramos. Nasa Bidal. Ayan, si Kester, anak. Kaya huwag kang magdududa. Anak ka namin. Kasi kamukha mo, lolo mo, si Tatay Bear. Ayoko po. Ayaw doon yung kamukha lolo Bear niya. Wala tayong magagawa Kamukha mo talaga. Bidal ang dugo mo, anak. Si Ray, Lopez yan. Yan ang dugo talaga niyan. Diba? Yun ang sinasabi ko natin bakit hindi kamukha yung anak? Baka kamukha ng ninuno. Diba? May ganun talaga, diba? Kamukha ng ninuno. Malakas yung dugo ng ninuno. Pero mas maganda talaga din kung kamukha mo. Di ba? Mas maganda kamukha mo talaga, di ba? Sabi nga nakita ko sa Facebook, ang masagawa, lalaki ka, pero kamukha mo tatay mo. Yung bang babae ka, pero kamukha mo tatay mo. Di ba? Kasi mukha kang lalaki. So, ito lang kasi napakahalaga siyempre ng blood. May luksong dugo ka ba dyan? Ha? Kasi pag wala kang luksong dugo, hindi mo anak yan. Di ba?
Kailangan may luksong dugo ka dyan. Kaya ibig sabihin po mga kapatid, mahalaga ba ang dugo? Yes. In Bible time, sabi ho dito sa Leviticus chapter 17 verse 11, sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo. At aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa, sapagkat ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. Kaya nga po yung ating mga ninuno, di ho ba, yung ating mga ancestors, mga Pilipino, anong ginagawa ho nila? Di ba nag-aalay sila ng dugo? Pag gumagawa ho nga ng tulay ho yan, anong ginagawa ho nila? Nagpapatay sila ng ano po? Ng manok. Tama po ba? Kasi yun po yung alay sa kanila. Ibig sabihin, actually that's a biblical way ng Diyos. Through the blood ng sacrifice. At yan po ay ginawa ho ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya kung bakit napakalaga ng dugo. So ayon kay Paul, ang kaligtasan ay nagdudulot ng kapayapaan sa Diyos. Ito ay isang katotohanan na halos hindi maintindihan ng ating mga mortal na isipan. Kita po ninyo mga kapatid, ang bawat tao na hindi ligtas ay kaaway ho ng Diyos. Sabi ko nga, Lord, bakit may mga tao, kahit anong explain mo about their salvation, hindi na maintindihan? Sinagot ho ng Bible. Sabi ng Bible, 2 Corinthians chapter 4, verse 4, they are blinded. They are blinded. Sila yung mga bulag. Na kahit anong explain mo about the gospel, about hell, about heaven, hindi ho nila ina-accept. Why? Because of their blindness. Bulag sila sa katotohanan. Hindi ho nila makita. Kaya, ito mahirap ipaliwanag sa kanila. Kaaway kayo ng Diyos. Ikaw, kaya mo sabihin sa mga non-believer, alam ba, sa asawa mo na hindi manampalataya, kaya mo sabihin, kaaway ka ng Diyos. Kaya niyo po sabihin yon? Sa pamilya ho ninyo mismo, halimbawa, hindi talaga siya manampalataya, ayaw talaga niya maniwala sa pananampalatayang meron ka. Kaya mo sabihin sa asawa mo, kaaway ka ng Diyos. Mahirap yun. Yes, mahirap sabihin yun. Pero that's a reality. May katotohanan po yun. Yun ang realidad ho. Ang sino mang hindi sumampalataya sa tunay na Diyos, sila'y kaaway ng Diyos. Basahin po natin ang Roma, Kapitulo 8, talatang 7. Ano sabi po dyan? Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos. Sapagkat hindi ito nagpapasakop sa kautusan ng Diyos ni hindi nga maaari. Kapag ang isang tao na hindi ligtas, iyon ay bumaling kay Hesukristo sa pamamagitan ng panampalataya, ipinapahayag ng Diyos ang pagwawakas sa mga labanan. Kasi pag ikaw ay hindi manampalataya, ibig sabihin ang iyong kaisipan ay makalaman. Sabi ng Bible, pagkapuot laban sa Diyos. Ibig sabihin, pagkapuot laban sa Diyos, kaaway mo ang Diyos. At kaaway ka din ng Diyos. Bakit? Kasi hindi mga bagay ng Diyos ang iniisip mo, kaya kaaway ka ng Diyos. Tama po ba? Pero pag ang isang tao ay naniwala, sumampalataya kay Kristo Jesus, diyan ang tinatawag ho natin pagwawakas ng labanan. Anong labanan? Yung pagkaaway ng Diyos sa atin at kaaway natin ng Diyos. So bakit? Ipinapahayag ng Diyos ang kapayapaan. Tama? Yung kapayapaan napakahalaga. Yung kapayapaan na dating magkalaban tayo, ngayon may kapayapaan tayo, hindi na tayo ngayon magkalaban. Ipinapahayag ng Diyos ang peace. Dinadala niya ang taong iyon sa isang tamang relasyon sa kanyang sarili. Parang dalawang bansa na matagal na hong naglabanan, pero nagpahayag ng kapayapaan sa bawat isa o pagkatapos ng alitan. Yung bansa na kung saan ay nahati, ang bansa ho ng Aleman, yung East and West Germany, ano po namamagitan sa kanila? Bago ho nagkaisa ho yun. Di ho ba yun po yung Berlin Wall? At yung Berlin Wall pong yun,
Nag-start ho yun, na-build ho yun, 1945 during the World War II. Dahil nahati po, bakit po? Dahil ang East, kung di ako nagkakamali, ay kinontrol ho ng Soviet Union ni Gorbachev. Nakontrol ho sila at ginawa hong komunista ang East Germany. Samantalang ang West po ay, sila po ay may kalayaan. Kaya nahati po yun noong 1945 at nag-last ho yun noong 1990 ng October 3. Dahil nagpahayag ang bawat leader ho ng Alemanya, ng East at ng West, tapusin na natin ang matagal na labanan natin na almost 45 years magkalaban tayo. Pero dati tayong magkapatid, dati tayong magkaibigan, tapusin na natin ang namamagitan sa atin. Kaya noong October 3, 1990, yung Berlin Wall na yun ay sama-sama nilang giniba. Kaya ho ngayon ay iisa na lang po ang Alemanya, Germany. Nakuha niyo mga kapatid, ng paglalarawan po sa atin, sa Diyos at sa tao na matagal ho tayong inalipin ng kasalanan. At dahil sa kasalanan na iyon, namagitan ang Diyos. Si Jesucristo, nagkatawang tao ang Diyos para ang wall na yon na namamagitan ho sa atin, sa Diyos at sa tao ay Kanyang giniba upang tayo po ay makapasok sa Diyos sa Kanyang luklukang awa na may kapanatagan sa ating mga puso. Amen po ba mga kapatid? Palapakan nga natin ang Panginoon. Kaya ang pagkakaroon ng kapayapaan sa Diyos ay dahil sa dugo ng Panginoong Hesus. Sabi ho ng Colosas, Kapitulo 1, talatang 20, at sa pamamagitan niya ay pagkasunduin ng Diyos sa Kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. Tingnan niyo mga kapatid ha. Sino ang gumawa ho niyan? Siya mismo. Ang Diyos mismo. Para pagkasunduin ng Diyos sa Kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. Sa lupa man o sa langit. Nagginagawa ang kapayapaan sa pamamagitan ng pakilakas? Dugo ng Kanyang krus. Kaya po ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang krus, what does this mean? Ano ba ito? Ano bang ibig sabihin nito? Through the blood of Jesus Christ. Number 1, God's wrath is turned away. Ang puot ng Diyos ay napawi. Yun ho yung katotohanan na kung bakit dapat tayo magsaya. Dahil ang galit ng Diyos, ang puot ng Diyos ay wala na ho sa atin. Masaya po ba kayo? May kapayapaan po ba kayo? May kagalakan po ba kayo? Na tayo po ay wala na ang puot ang Diyos sa atin. Meron na hong tinatawag nating closeness ang Diyos sa atin. Sabi ho talatang 9, lalo pa nga ngayong itinuturing tayong ganap sa pamagitan ng pakilakas, ng dugo, ay maliligtas tayo saan? Galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Kaya ang talatang ito ay nagpapatunay na hindi na tayo mapupunta sa impyerno. Parang wala ang kausap. Maliwanag ang talata na ito na hindi ka na pupunta sa impyerno at lalong-lalo sa lake of fire. Amen. Yun ho yung kagalakan na dapat na meron ka ngayon. Na ipagpapasalamat mo sa Diyos habang nabubuhay ka sa daigdig na ito, papunta ka ng langit. Amen? Hindi ka papunta ng impyerno. Kaya ho yung panalangin ho, yung testimony ho ni Sister Cora. Nabanggit ho ba ninyo kanina na okay lang, uwi kayo sa langit. Pero wag muna. Wag muna. Mas maganda po, rapture generation. Amen. Amen. Ako mas gusto ko, rapture generation tayo.
Hanggat maaari, sana, panalangin natin. Wala. At anytime, pwede naman ho mag-rapture. Amen po ba? Maranatha, sana nga dumating na si Lord. Yun ho yung may kapalatagan sa kanyang puso. Na alam niya, papunta sa langit. Tanungin ho ninyo mga malaking simbahan. Ang mga miyembro ho ng malaking simbahan ho. Tanungin ho ninyo sila, pag namatay sila, saan sila pupunta? Sasabihin nila sa iyo, walang nakakaalam. Tama po ba? Kahit na sa mga churches ngayon, ang born again eh. Wala silang katiyakan, wala silang assurance of salvation. Tanungin ho ninyo mga kapatid. Kaya tayo po ngayon, alam ho natin may kapalatagan tayo. Kaya gusto ko i-train ko ho kayo. Gusto ko lumago ho kayo sa Panginoon. Sama-sama ho tayong lumago. Amen po ba? Sama-sama tayong lumago. Kasi ang foundation dapat ng Kristiyano nasa salita ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Kasi kung hindi matibay ang aral mo tungkol sa salvation, mahuna ang Christian life mo. Nagtatrabaho ka, gumagawa ka sa gawain ho ng Diyos, duda ka sa sarili mo. Bakit po? Isa ho sa aral ho ng reform, yung tinatawag nating perseverance of the saints. Pag ang isang Kristiyano daw ay hindi nagpatuloy, katunayan lamang niya na hindi talaga siya ligtas. Yan ang nakakatakot. Ibig sabihin, yung perseverance of the saints, yan po ay ginagawa ho ng Kristiyano. Kung tutusin, bagsak po sa Efeso 2:8-9 ho yun. Bakit? Wala kang maipagmamalaki sa kaligtasan mo. Hindi dahil sa pagpapatuloy mo para ka ililigtas ng Diyos. Kaya ka ililigtas ng Diyos dahil sumampalataya ka lang. Amen po ba mga kapatid? Pero tandaan natin, napakahalaga po ang paglago. Kaya wag kang ma-satisfy na ganito lang ang alam mo sa banal na kasulatan. Dapat malago ka. Habang tumatanda ka sa daigdig na ito, dapat lumalago ka sa kaalaman ng salita ho ng Diyos. Hindi pa huli ang lahat. Huwag mo sabihin, matanda ka na. No, lalo ka pa nga magsumikap. Bakit? Kasi darating ang panahon, makakalimutan mo na ang pangalan mo. Amen. Makalimutan mo man ang pangalan mo, hindi ka kakalimutan ng Diyos na papasukin doon sa kanyang kaharian. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Ang kagandahang loob ng Diyos dito mga kapatid, alam mo, ligtas ka. Amen? Ligtas ka. Hindi ka pupunta sa impyerno, lalong-lalo na sa lawa ng apoy. Tandaan natin, ang Diyos ay hindi lang Diyos ng pag-ibig. Ang Diyos din po ay Diyos ng pagkapuot. Napupuot lang siya o kung ang tao po sa kabila ng lahat ng panunuyo niya sa isang tao. Ito, mahal ka ng Diyos, pero nire-reject niya ang God's love. Ayaw niya ang gospel that Christ died for his sin. Ayaw niya. Doon lang napupuot ang Diyos kung sa kabila ng lahat ng kanyang panunuyo sa isang tao, nire-reject pa rin niya ang Diyos. Doon napupuot ang Diyos. Ang lahat ng tumanggap ng pag-ibig ng Diyos, deserving nila na mapunta sa langit. Say amen. Again, ang lahat ng tumanggap ng pag-ibig ng Diyos, deserving nila na mapunta ng langit. Pero ang lahat ng tumanggi ng pag-ibig ng Diyos, deserving din sila na mapunta doon sa lake of fire. Deserving sila. Karapat-dapat lang na sila'y mapunta doon sa lugar ho ng kapahamakan. Kasi nireject nila. Ayaw nila. Tandaan natin mga kapatid, nasa iyo pagkapasya kung gusto mong maligtas. Nasa iyong pagkapasya kung gusto mong mapahamak. Nasa ating lahat. Nasa pagpili ho natin, mga kapatid.
hindi ka binabraso ng Diyos. Hindi ka pinipilit ng Diyos sa kaligtasan na ibinibigay niya sa iyo. Yun ay kusang loob na ibinibigay sa iyo. Nasa iyong pagkapasya kung tatanggapin mo ng buong buo na may pagmamahal din sa Diyos, yung God's love na yun. Pero kung ayaw mo, ikaw ang bahala. Kasi meron tayong tinatawag nating man's free will. Man's free will na hindi ho yan sinasansala ho ng yan sa iyo. Kaya nasa sa atin ding mga Kristiyano ang paglago natin. Amen po ba? Kung gugustuhin mo lumago sa pananampalataya mo, like ang dadalo sa gawain niya. Kung gusto mo lumago sa pananampalataya mo, lagi ka magbabasa, mag-aaral, makikinig ng salita ng Diyos kung gusto mo lumago sa espiritual na buhay mo. Pero kung ayaw mong lumago sa espiritual na buhay mo, na enough lang na ikaw ay saved, na ikaw ay ligtas, okay lang yung pastor, basta mahalaga, ligtas ako, kahit hindi na ako lumago. Tandaan natin, kaya tayo naligtas. We are elect to serve. Amen po ba? We are elect to serve. Tinawag ka, pinili ng Diyos para maglingkod sa Kanya. At habang naglilingkod sa Kanya, dapat gumagawa ka sa Diyos. Paano ka gagawa sa Diyos kung hindi ka malago sa iyong pagkakilala sa Kanya? Nakuha ninyo mga kapatid. Tandaan natin, inihanda niya ang lake of fire para sa mga demonyo. Pero ang white throne judgment, kasama na rin ang lahat ng tumanggi sa kaligtasan na yon, haharap sila doon. Sabi ng 2 Corinthians chapter 6 verse 2, sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol kita'y pinakinggan, at sa araw ng pagliligtas kita'y sinakluluhan. Narito ngayon ang panahong ukol. Narito ngayon ang araw ng kaligtasan. Kapatid, kung meron man ho tayong mahal sa buhay, huwag kang maghinawa. Tuloy mo pa rin ibahagi sa kanila ang gospel. Habang buhay sila, may pag-asa. Amen? Huwag kang titigil, idulog sa Diyos. Lord, hipuin niyo po ang mga anak ko. Hipuin niyo po ang asawa ko. Hipuin ninyo mga kamag-anakan ko. Hipuin ninyo mga kaibigan ko. May time, mga kapatid. Habang buhay sila, may pag-asa. Sabi ho dito sa talatang ito ng 2 Corinthians chapter 6 verse 2, ito ay nauukol para ito po sa mga manampalataya. Dahil ang kaligtasan ay sigurado, ginagarantiya lang ho ng Diyos sa atin na hindi lang kaligtasan ang meron tayo, kundi mga gantimpala sa bima judgment. Amen po ba? This is the reason why we serve. Because of the rewards in heaven. There is a bima judgment. There is a rewards na naghihintay sa iyo. Kaya tuloy ka lang sa paglilingkod. Huwag kang manghinawa. Tuloy lang sa pagdalo. Tuloy lang sa pagbabahagi ng gospel sa mga taong hindi pa nakarinig. Why? Kasi si Kristo Jesus, hindi pa rin siya tumitigil sa pagpapaalam sa buong sanlibutan ng kanyang kabutihan, ng kanyang pag-ibig sa daigdig na ito. Amen po ba? Alam niyo po ba, ang Diyos ay pag-ibig. Napakalawak ng kanyang pag-ibig. At ang pag-ibig niya ay sa paraan ng kanyang dugo. Na ang kapayapaan sa pamagitan ng dugo ng kanyang krus. Second, heaven is satisfied. Ang langit ay nasisiyahan. Bakit po? Let us read Luke chapter 15 verse 7. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Kaysa sa 99 na taong matuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. I tell you that in the same way, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who need no repentance. Ano ang konteksto nito? Ang konteksto pong ito ay sinasabi po ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. At kausap din ho doon ang mga iskriba at mga pariseyo. Sinasabi lang ho niya, pinaparinggan ho niya na
may nagdiriwang sa kalangitan. Hindi po ang anghel ng Diyos. Ang nagdiriwang doon, walang iba ang Diyos. Amen po ba? Sa ibang talata ho, sa Mabuting Balita, no, yung paraphrase version, mababasa ho nyo doon, libo-libong anghel ang nagdiriwang sa kalangitan. Pero mali, hindi po anghel ang nagdiriwang ho doon. Ang nagdiriwang ho doon, walang iba ang Diyos. Ang Diyos ang natutuwa pag ang isang taong makasalanan ay nagsisisi. Tandaan ho natin, napakahalaga ng salitang repentance. Huwag ho nating dalhin ang repentance doon sa pagsisisi sa lahat ng kanyang ginagawang kasalanan, ha? Ano man po yun? Halimbawa, bisyo. Lord, pinagsisihan ko po yung bisyo ko. Hindi na po ako mambababae, hindi na po ako iinom ng ganito, bla 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 bla. Hindi ho yun, tinutukoy ho doon. Ang kahulugan ng repentance o repents sa salitang Griego po ay metanoia. Metanoia means to change one's mind or purpose. Ibig sabihin, pagbabago ng pag-iisip. Dahil po, ang aklat ng Mateo ay isinulat po ni Mateo para saan? Para sa mga Hudyo. Nakilalanin ho ng bansang Israel ang Panginoon, ang Mesiyas, na hari ng bansang Israel. Pero anong ginawa ng bayang Israel? Hindi nila kinilala as their king, as their Messiah, si Kristo Jesus. Kaya ang preaching ho ni Jesus Christ ay repent. Even John, sino ba yan? John the Baptist, ang kanyang preaching is, magsisi kayo. Di ba? Ang ibig sabihin nun, magbago kayo ng pag-iisip. Ito po, ang Lamb of God, paniwalaan nyo ang kordero ng Diyos, sampalatayanan nyo ang kordero ng Diyos. Pero anong ginawa ng Israel? They rejected Christ as their Messiah. Kaya dito mga kapatid, kung bakit yung change one's mind or purpose, dahil ang 99 na righteous dyan ay mga self-righteous people. Pinatutungkol ho yan sa mga Pharisees at scribes o eskriba. Sila yung mga taong legalistic. Ayaw nilang maniwala sa Panginoong Hesus at sa kanyang aral. Doon pa rin sila sumusunod sa aral ho ng Judaismo. Yan ang ibig sabihin yan. Yung 99 na righteous dyan, yan ho yung self-righteous person. Yung ang tingin nila sa kanilang sarili, matuwid sila sa harapan ng Diyos, pero hindi. Ang kailangan ng Diyos ay repent, pagsisisi, pagbabago ng kanyang kaisipan tungkol saan? Sa Diyos. Amen. Dito ako magtatapos. Tutuloy ko lang ako next Sunday. Gusto ko lang ipakita sa inyo na meron tayong kapayapaan. Na sa tuwing tayo po ay humaharap sa Diyos, alam ho natin na ang Diyos ay isang dangkal lang sa atin. Nararamdaman ho ba niyon? Isang dangkal lang ang Diyos sa atin. Tama ba? Dangkal po to. Tama, ito dangkal. Isang dangkal lang. Ano yan? Your lips, your mouth, and also to your heart. Isang dangkal lang. Nandito ang Diyos. Nasa puso mo, si Kristo Jesus. Isang dangkal lang. Nararamdaman natin, napakalapit ng Diyos sa atin. Bakit? Kasi may kapayapaan tayo. Because of the blood of Jesus Christ. Amen. Palapakan natin ang Panginoon.